Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinuway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag mo nang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay maaari nating mahati sa tatlong mahalagang kaganapan. Una, maliwanag pong narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa biyanan ni Simon Pedro na napakataas ang lagnat. Ikalawa ay ang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman. At mapapansin po ninyo na ipinatong lang ni Jesus ang kaniyang mga kamay sa mga may sakit at may karamdaman. Agad na silang gumaling. Hindi lang iyon, pinalayas pa ni Jesus ang mga demonyo at masasamang espiritu na pumapaloob sa mga taong may karamdaman. At ikatlo ay ang pangangaral ni Jesus sa mga sinagoga sa Judea. Ang 30 ito ay pawang tumutukoy sa gawaing misyon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ibig sabihin po nito, siya ang totoong isinugo ng Diyos Amang nasa langit upang ganapin ang mga gawaing pangkaligtasan dito sa ating mundo. Sa kanyang pagparito po, ay naranasan natin ang tinatawag na
kaginhawahan at kaligtasan. Sa pamamagitan ng kaniyang banal na kapangyarihan, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay tunay at patuloy na nagpapagaling sa ating lahat. Kung noon sa kaniyang kapanahunan, nagpagaling siya ng may sakit, nararamdaman din natin ang mga kagalingan sa ating karamdaman at sa ating sakit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga, ang kaniyang mga gawain noon ay patuloy pa ring dire-diretso sa ating kapanahunan ngayon. Ang mga pipi nakakapagsalita, ang mga bulag nakakakita, ang mga bingi nakaririnig, at ang mga pilay nakakapaglakad. Mga patay noon sa kaniyang kapanahunan muling nabuhay. Sa atin ngayon sa kasalukuyan, pinagpapabago niya tayo ng ating buhay at binibigyan ng bagong buhay. Hindi lang po iyon, ipinadama ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang tunay na kahulugan ng kapatawaran at pagmamahal. Kaya nga po noong kapanahunan ni Jesus Nazareno, marami talagang karamdaman ang kanyang napagaling. Para sa mga tao, imposibleng gumaling na. Marami sa kanila nasa malubhang kalagayan. Subalit napatunayan po natin na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa mga taong nananalig, kumakapit at umaasa sa lakas ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, alam po ninyo ang pananaw noon ng mga Hudyo, ang mga may sakit at may karamdaman ay kaparusahang bunga ng kasalanan. Kaya naman sa mga taong may malalang sakit, itinuturing nila itong mga makasalanan. At sa kanilang kultura, pinagtatabuyan po at itinuturing silang walang mga silbi sa lipunan. Subalit sa pagdating ng ating manunubos, naganap ang hindi inaasahan. Binigyang halaga ni Jesus Nazareno ang mga may sakit. Pinagaling at pinalaya sila bilang tanda na nais ng Diyos na bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na lumaya at magbagong buhay. Hindi po kasi mahalaga sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang dami at lalim ng ating kasalanan, sapagkat tinatanaw niya tayo hindi bilang makasalanan, kundi bilang anak ng Diyos na may dignidad at punong-puno ng pagpapahalaga. Kung sa tingin ng tao, wala tayong halaga dahil tayo'y may sakit at may karamdaman, sa paningin ni Jesus Nazareno, tayo ay punong-puno ng halaga at dignidad. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa mga sandaling ito, kung ikaw ay may sakit o karamdaman, hindi pa huli ang lahat. Huwag mong tignang mababa ang iyong sarili, sapagkat ikaw ay may pag-asa. Ikaw ay mahalaga sa paningin ni Jesus Nazareno, sapagkat ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.